Okay, so magandang hapon. Ngayon ay June 5, mga alas 5 na ng hapon. So quick video lang tayo kasi Thursday ngayon. So kung mapansin nyo, meron ako ditong ayan, mga seedlings. So seedlings yan ng talong, siling pula, zinnia, tsaka basil. Sweet basil to be exact. Ito, ayan. So may mga sweet basil tayo dyan, may sweet basil tayo doon. So ito na yung marigold natin. Ayan, makita nyo. Yan yung marigold. Yan, may marigold din doon. Marigold. Tapos ito yung spinach. So, bukas sa spinach, may pagdadalhan na rin tayo. Parang ang tinda ko dyan, 100 grams is 20 pesos. So, parang 200 per kilo. Although, inaaral pa kasi natin. Kasi yan, sabog tanim lang. Baka mas maganda kung paunti-unti lang. Or, sabi, mga 2 or 3 inches apart. So titingnan ko pa. So pasensya na dun sa ingay ng sasakyan. Anyway, so ito yung puntaan natin yung latest na transfer natin. Babalik ako doon. Wait lang. Yan. Ito yung latest na transfer natin, which is nung tinanim natin nung May 22. So harvest yun is July 3. Ayan. Kasama nun. So may sobra pa yan na ilang apat yata or 3 seedlings na doon sa loob pa kasi tinitingnan ko kung may mamamatay ba. Palagay ko wala na eh. Maganda na rin yung tubo nating nung sinundan yung batch, which is ito. Na tinanim natin nung May 17. So possible next year, 3rd week or 2nd or 3rd week na tayo magtatanim ng May. Pero unti-unti natin i-convert to. Titingnan natin kung paano natin gagawin kasi mag-i-introduce na tayo ng soil. So hindi ko pa to nalagyan ng scotch tape kasi umulan. Hindi masyado makapit ang scotch tape at maulan. Ngayon din is maulan. So medyo maulap ng ilang araw. So yun yung problem ko. So nilinis ko na to. Meron pang 2 box doon. Linisin lang natin. And also, kanina umaga, nag-deliver na tayo. Dito inubusan natin. So binigyan din natin siya ng spinach. Nagustuhan niya rin yung spinach, so possible. Yung mga next kong tanim is aalokin na rin natin siya. Tapos ito, malamang wala na to. Dispose na, reject na. Pati yon ay wala naman talaga na nangyari. So yan, maliban dyan, ito yung mga tanglad natin. So tingnan lang natin sa dito na tayo dumaan. Yan. Ay ko, sorry. Yan. So yung tanglad natin, hindi natin tayo nagdilig kasi nga umuulan naman. So ito ay kalabasa ba to? So tingnan natin pag nagkaroon na ng bunga. Ang issue na lang dyan is kaya niya bang palakihin. So ito, kala ko dati is pipino, pero based sa nakikita ko is hindi siya pipino. At bakit may nahulog na tangkay dito? May nahulog na tangkay eh. Hindi inisip ko kung may insekto or kung ano man. Pero ito kaya maraming bruises o maraming tama kasi lakas ng hangin dito. So lagi siya tinatamaan ng hangin. Kaya ganyan. So ito ay ano ba to? Amoy natin. Lemon basil. Yan, lemon basil yan. Sa amoy. Amoy lemon, syempre. So ito ganito yung bunga niya pero ito malamang abort. Yan, ganyan itsura ng bunga niya. Hindi ko sure kung anong klaseng halaman yan. Pero inisip ko upo. Yan. Nilagay ko lang dito kasi sigurado mababasa siya pag hindi ko nilagyan ng patungan or gapangan or kung ano man. Well anyway, hindi naman yung primary focus niyan. So ang mangyayari, so ito dapat maasikaso ko na. Magiging mini greenhouse to ng mga naka-soil natin na yun, maliliit na bags yung nakita nyo doon kanina. Ganun gagawin natin dyan. So, ang gagawin ko is every week. Malamang isasabay ko na lang din sa Friday kasi nung last time Monday ko tinatanim. Pa isa-isa lang. Ngayon, 2, every variety. Pero ngayon, ang nag-start pa lang tayo is talong, siling pula, basil, tsaka yung zinnia. Which is, yung zinnia is flower. Ubos na kasi yung yung marigold. Tapos, ang kailangan ko talaga is lupa.
So tingnan ko kung paano ko madidiskarte na magkaroon ng marami-raming lupa. Pero moving forward, possible, punuin pa rin natin to ng lettuce. Pero itong labas, malamang magkaroon ng iba't ibang klaseng halaman. Possible, magamit din natin as protection ng lettuce natin kasi lettuce ang pinaka high value crop natin dito. Naglagay tayo dyan mga sili, pang showcase kumbaga. Para makita nila na nakakapag-grow din tayo ng mga seedlings na i-offer natin. Kasi yung mga seedlings, yung mga talong, palagay ko, bebenta ko ng 30 yan kada isa. Mahal, no? Pero, ganun ang gagawin ko. So, it's either for their own purpose, para makapagtanim din sila, experience nila, or kung ano man. Tapos, yung mga basil, bala ko ibenta ng 50. Palagay ko, higher pa nga dapat. Pero 50 is okay na siguro. To test kung magkakaroon tayo ng market. Kasi ang ibebenta natin sa kanila is yung seedling bag na. So, pwede nilang i-transfer, pwede nilang palakihin at kung ano man. So, ayan. Since kakauwi ko lang, medyo nakakatamad pa kumilos. And ito, linis na to. Wala na pala ako. Yung ibang bag, yung ibang mga styro boxes, linis na rin nasa loob ng bahay. So, ito, clear up ko lang to para sa next batch natin. Ang problema ko talaga ngayon is yung bibilhan ng Olmeti seeds. Si Katanim kasi hindi na kumukuha ng cash COD. Ang problema ko is hindi ko maayos yung Shopee Pay ko. Hindi ko maayos eh. Hindi siya nagpa-function na maayos. Hindi ako makabili. Pero bumili muna ako sa iba na within the area. Mas mahal lang kasi parang kay Katanim parang 220, 230. Doon mga 280. Mas mahal lang ng konti. Pero tingnan natin. Hopefully maayos ko na rin yung Shopee Pay ko and makabili na lang din ulit. So yan, medyo naambunan na ako. Babalik na ako sa bahay. So hopefully tuloy-tuloy na rin ang tanim nyo and gawan nyo lang ng paraan kung anong problema ma-encounter nyo. And doon kayo mas matututo. So hopefully next time hindi lang ito makikita nyo. So more improve. And more focus na rin sa akin kasi medyo hindi talaga ako makafocus. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, anong diskarte gagawin ko. Pero tingnan natin. So thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye bye.